malagi sa presensya ng Panginoon. And let's close our eyes, let's bow our heads, and let's pray. Hallelujah. We give you praise and give you honor, God. Holy Spirit, we continue to welcome you into this place, Lord God. The person that we need, the person that we want is you, O Holy Spirit. For it is you, Lord God, that gives refreshment, Panginoon, sa aming buhay. It is you, O Holy Spirit, that gives power and strength, Lord God, for us to keep moving forward and to be sustained, Lord. Lord, we are praying, Father God, let your Spirit continue to sweep over this place, Panginoon. And may we experience heaven, Lord, being open, Lord God, into this room. We are praying, Father God, that let your Spirit come freely, Lord God, and touch every lives, Panginoon. Refresh every soul, Lord God. Holy Spirit, we are praying, Father God, nagalapuin mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Patuloy mong ihanda ang aming puso, ang aming spirito to receive your revelation, Panginoon. We are praying, Holy Spirit, we pray, Lord God, that it is you that will speak to us today, Panginoon. That every words, Lord God, that we will hear will be planted in our spirit, Lord God, will transform our lives. Will continue to give life to our soul, Panginoon. Lord, we pray, Father God, that everything that everything that we have done, Panginoon, sa lugar na to, O Diyos, will be done in the Spirit, Lord God. Lahat ng aming mararanasan sa lugar na to ay hindi ayon sa aming kakayanan, sa aming kagalingan, Panginoon, sa aming talento. Kundi, Lord, lahat ng mararanasan namin sa lugar na to ay nagmula sa pagkilos ng Banal na Espiritu, O Diyos. Maraming salamat. We continue to rely on you, to be dependent fully, Lord God, sa pagkilos ng Banal na Espiritu. Salamat, O Diyos. Salamat. Patuloy ka naming pinupuri, sinasamba, dinadakila, binibigyan ng karangalan sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa bawat isa. Happy New Year po. Pakibati po yung katabi. Happy New Year. Amen. Hallelujah. Today po, ang ating pong topic is sharpen your axe. Pakisabi po, sharpen your axe. Yan. Alam ko po na marami pong tayong gustong gawin ngayong taon na to. Marami po tayong mga pinabalak ng umpisahan ngayong taon na to. Tama po ba? Amen. Amen. But the Lord is telling us, before doing anything, you need to sharpen your axe. Amen? You need to sharpen your axe. Meron pong isang kwento po ng isang woodcutter. Meron pong itong woodcutter na to, pinata po siya, and malakas talaga siya. Okay? So, naghahanap po siya ng trabaho, and nakapasok po siya sa isang log mill, or yung mga nagpuputol ng puno. Nakita po niya yung trabaho na yun, maganda ang pasahod, maganda yung working environment, kaya gusto po niyang galingan. Kasi nakita niya na kapag ginalingan niya, mas lalo siyang mapopromote. So pagpasok po niya ng first day, itong binata na to, binigyan siya na agad ng isang magandang palakol. Okay? So he started to chop trees. And then sa first day po niya, ang kanya pong naputol na puno is 18 trees. Napakarami kasi ang lakas po niya eh. Tapos napakaganda pa ng kanyang palakol. So sabi nung foreman doon sa first day ng job niya, good job! Keep it up! So na-encourage siya, na-boost yung kanyang confidence. Siyempre, gusto pa niyang i-improve yung kanyang work on the following days. And on the second day, he worked very hard. So kaya naman niya, malakas siya. He worked very hard, but on the second day, sad thing po, ang kanya pong napudol na puno is 15 trees lang. Okay? Mula 18 trees, naging 15 trees na lang. Ang naisip niya, para ma-exceed po niya yung 18 trees na nagawa niya nung first day, hahabaan niya yung oras niya.
Parang ang feeling niya, hindi sapat yung lakas niya, kailangan niya ng mas mahabang oras. So, pagka pinagsama yung mahabang oras at yung kalakasan niya, naniniwala siya na mas mai-exceed niya yung 18 trees. Pero pagdating po nung third day, hinabaan na niya yung oras niya, nagpahinga siya ng konti, may kalakasan siya. Third day, ang nangyari po, nalungkot siya kasi ang naputol lang niya is 10 trees na lang. Hanggang sa sumunod na araw, 7 trees na lang. On the 5th day, 5 trees na lang. So, napu-frustrate na po siya. Nagtataka siya, anong nangyari? Malakas naman ako. May strength ako. Hinahabaan ko yung oras ko. Pero, hinahabaan ko yung oras ko. Pagod na ako, pero bakit paunti-unti yung puno na napuputol ko, yun po yung nangyari sa kanya. So, lumapit na po siya ngayon sa foreman. Nireport po niya yung kanyang trabaho for the whole 5 days. Frustrated and worried po siya na baka tanggalin siya ng foreman kasi paunti ng paunti yung result ng kanyang trabaho. So, sabi po nung binatang to sa foreman, "Sir, pasensya ka na. Hindi ko alam kung bakit paunti ng paunti yung napuputol kong puno. Hinahabaan ko naman na yung oras ko pero ganito pa rin yung nagiging result." Sabi po ng foreman sa kanya, may isang tanong lang po yung foreman sa kanya. Ang tanong po ng foreman, "When was the last time you sharpened your axe?" When was the last time na hinasa mo yung iyong patalim? Tapos po ang sabi po ng woodcutter, "Sir, wala po akong oras to sharpen my axe. I was too busy cutting down trees." Yun po yung ginawa po niya. Yun po yung sagot niya. "Busy ako. Marami akong ginagawa. Busy ako to fulfill my goal in cutting down trees, so I don't have time to sharpen my axe." Sabi po sa Ecclesiastes 10:10. Buksan po natin yung ating Bible sa Ecclesiastes chapter 10 verse 10. Sabi po doon, "If the iron is blunt," o sa ibang version po, "if the axe is dull." Kapag ka daw mapurol yung axe, ang sabi po dito, ano po yung magiging tendency? "And does not sharpen the edge, he must use more strength." Ganun daw po yung nangyayari kapag ka hindi sharpened yung axe, mas matindi yung lakas na kailangan mong ibigay. "But wisdom helps one to succeed." Sabi po sa Tagalog, kapag palakol mo'y mapurol at hindi mo hinahasa, buong lakas ang kailangan mo sa paggamit ito. Mas nakakahigit ka kung ika'y marunong dahil sa pamamagitan nito ay magtatagumpay ka. Ganoon po ang buhay na hindi na-sharpen ang axe. Okay? Sobra yung effort natin, pero konti ang result. Last year po ba, ganun po yung nangyari sa atin? Na ang dami mo naman ng ginawa, ang ganda ng plano mo, ang ganda ng plano natin, pero konti lang yung nakita mong bunga sa mga nangyari at sa mga ginawa mo. Why? Baka hindi sharpen ang axe. Baka mapurol. Tingnan mo nga po yung katabi, baka mapurol. Hindi yung utak, ha? Okay? Kapag hindi po sharpen yung axe natin, todo ang lakas na kailangan mo. Ito po yung sinasabi sa Ecclesiastes 10:10. Kapag hindi daw sharpen yung axe natin, kailangan mo yung todong lakas mo. Okay? Yun po yung ginagawa ng isang tao na hindi sharpen ang axe. Kailangan mong ibuhos yung effort mo, kailangan mong ibuhos yung kalakasan mo, pero ang nangyayari, konti ang bunga, minsan wala pa. Minsan wala pang bunga, and because of that, it leads to frustration, it leads to exhaustion. Mas lalo kang nafu-frustrate kasi hindi nakikita yung resulta, mas lalo kang napapagod kasi mas binibigay mo yung kalakasan na kailangan doon sa paggawa. Okay? Para mangyari lang yung ninanais natin. Pero kung titignan din po natin sa Bible, meron pong mga example na life story in the Bible na they didn't sharpen their axe. They work all night, they toil all night, but forgetting to sharpen their axe. Kaya ang nangyari po, walang bunga. Okay?
Sabi po sa Luke 5, 4-5, ito pong story na to, si Peter po ay pumalaot and they toiled all night. Yun po yung sinabi niya doon sa pakikipag-usap po niya sa Panginoong Jesus. They toiled all night but they caught nothing. Okay? And then ang nangyari po, sinabi ng Panginoon, hiramin ko muna yung bangka mo. So nung hiniram po ng Panginoon yung bangka niya, ang inutos po ng Panginoon sa kanya, pumalaot ka ulit. Pumalaot ka ulit, deepen your nets, let down your nets for a catch. Pero ang sagot po ni Peter kay Lord, Master, we toiled all night and took nothing. Ganoon po ang buhay ng isang tao na gumagawa sa sariling effort na wala ang Panginoon. Ganoon po ang buhay na laging ginagawa ang lahat ng kanyang kalakasan nang wala ang kapangyarihan ng Panginoon. Kung titignan po natin sa buhay po ni Peter, gumawa po siya ng bagay na alam niyang gawin on his own because he is expert to do it in fishing. Pero hindi pa rin nagbunga ang kanyang ginagawa. Bakit wala si Lord? Bakit hindi nakinig muna kay Lord? But the moment that the Lord says to him, put down, deepen your net, let down your net for a catch. That's the time na nakaranas po siya ng isang miracle catch. Okay? Ganoon po ang isang taong mapurol. Mapurol ang, hindi mo taka, yung example natin, mapurol ang acts. Doing things on their own that na wala ang kapangyarihan ng Panginoon. We toiled all night but caught nothing. Okay? Example din po si Martha sa Luke 10:40. Basahin po natin, but Martha was distracted with much serving, and she went up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me. Si Martha po, siya po ay masyadong abala. Sobrang busy, napakasipag. Sobrang busy sa paglilingkod, sobrang busy sa paggawa, sobrang busy na gawin yung mga bagay na inire-require sa kanya na gawin inire-require sa kanya ng mundo na gawin. Kaya po ang nangyari po sa buhay niya, because she is too busy, ang nangyari po sa kanya is na-frustrate siya, na-exhaust siya, napagod siya. Okay? Ganoon po ang picture ng isang dull axe. Ganoon po ang buhay ng isang tao na dull ang axe nila. Mapurol. Gumagawa ng lahat ng kalakasan, ginagawa ang lahat ng effort, pero less ang result. Sa next slide po natin. That is the life of a dull ox. More strength, pero less result. You lose your joy. Ganun po yung nangyayari sa isang dull ang axe. Gawa ka ng gawa, pero nawawala na rin yung kagalakan sa yung ginagawa. Bakit? Frustrated ka na kasi hindi mo na nga nakikita yung resulta ng ginagawa mo. Nagiging burden na lang o kabigatan na lang sa atin yung ginagawa natin para sa Lord at sa family. And you lose the songs of gratitude, kagaya po ni Martha, nung sinabi niya, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me. Nawawala na yung kagalakan sa kanyang puso, nawawala na po yung pasasalamat sa kanyang puso na siya ay nagkaroon ng pagkakataon na makapaglingkod. Okay? Instead of being thankful, she started to complain toward God and toward other people. Nag-complain siya. Bakit? Kasi nga frustrated na. Kasi nga pagod na. Gumagawa sa sariling lakas. Kaya ang ending frustrated, ang ending pagod. Dito mga nakaraang taon po ba, ganun po ba ang naranasan natin? You end up being frustrated, you end up na ikaw ay exhausted. Pakitignan yung katabi, baka pagod na yan. O mukhang pagod lang. Puyat. Okay? Pagdal ang axe, ang resulta, frustration. Pagdal ang axe, ang resulta, pagod ka lang. Ano po?
Na-experience nyo na po ba yun? Na meron naman tayong lakas, meron tayong effort. Doon sa lahat ng ginawa natin mga plano last year, may effort ka, yes, check yun. May strategy po tayo, napakaganda ng strategy po natin. Maganda yung mga kaparaanan mo na nilalatag mo sa mga tao. Maganda din yung mga plano mo kung babasahin natin yung mga nilista mong mga plans. Ang ganda. Maganda rin yung intention natin sa ginagawa natin. Masipag ka naman, kapatid. At alam ko po, ang lahat ng nasa NLA ay napakasipag. Amen? Yes. Napakasipag mo, matalino ka, matindi ang knowledge mo sa ginagawa mo, pero ang nakakalungkot, hindi natin maranasan yung breakthrough na inaasahan. May talino, may strength, may 3S ka. Strength, strategy, sipag. SSS. No? Pensionado pala, no? Okay? Pero ang nakakalungkot, kahit na may 3S ka, hindi natatapatan ng resulta yung effort na binubuhos mo. You are spending countless hours at your job. Meron po ba dito na sobra na parang, ano ba to? Tagapagmana ng kumpanya? You are spending countless hours at your job, but you still feel unfulfilled. You still feel unfulfilled. You are trying your best to be a great parent. I know that you have a plan. Or itong mga nakaraan, nagkaroon tayo ng desire to be a great parent, to be a great husband, to be a great wife. Ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya. Ginawa mo ang lahat ng paraan na tingin mong tama at makakatulong sa pamilya mo. But you end up na parang hindi pa rin nagiging maayos. Nafu-frustrate ka pa din, nafu-frustrate pa rin po tayo dun sa nakikita po natin nangyayari sa anak natin, sa pamilya natin, sa asawa natin. You're working in God's ministry. Sino po dito ang mga workers? Taas po ang kamay. You're working in God's ministry, you are laboring so much, pero little lang ang progress mo. Little lang ang result mo. Meron kang hinaharap na pagsubok, finances man to, o health man to, ginagawa mo na ang lahat ng kaparaanan na alam mong paraan, alam nating paraan para masalba yung finances mo, yung health mo, pero na-frustrate ka pa din dahil sa nakikita mong result. Na-frustrate ka pa rin dahil sa naririnig mong report ng doktor. Baka you are just winning the axe. Baka po we are just winging the axe because our axe is so dull, kaya much more effort ang iyong pag-swing. Kapag ka po much more ang swing and effort yung pag-swing because the axe is dull, you are just using your strength. Ibig sabihin po nun, nung binasa po natin sa Ecclesiastes 10:10, ibig sabihin po nun, you are using your own strength and doing it with your own effort and ways. Again, kagaya kanina, you have 3S, strength, strategy, sipag. Baka you are just swinging. You are not sharpening the axe. We are just using our own strength. We are just using our own strategy. We are just using everything that we can on our own effort. Kaya hindi magkaroon ng magandang resulta because may kulang. Kahit na nasa atin ang 3S, pero kung wala yung isa pa, kulang pa din. You need to sharpen your axe. Amen po ba? Pakisabi po sa katabi, sharpen your axe. Start to sharpen your axe. Naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin meron kang kalakasan. Malalakas pa po, kahit sabihin natin, ay matanda na ako, pero nakikita natin ang lalakas pa rin ng mga taga New Life Antipolo. Kasi kahit saang floor, nakakapunta. Diba? Kahit dalhin po natin sa 5th floor, nakakapunta po. Ang lakas po ng mga taga New Life Antipolo. May strategy tayo, matatalino po ang mga taga New Life Antipolo. Amen? Amen. Meron din po tayong sipag, napakasipag ng mga taga New Life Antipolo. Kahit 4 a.m. gigising yan para lang po talagang makipagdiig sa Panginoon.
Kahit papuntahin mo po yan sa mahabang parang pupunta yan sa mahabang parang para lang talaga maglingkod sa Lord. Kahit saan mo yan papuntahin, napakasipag. Pero baka meron pa po tayong nakakalimutan gawin. Ano po yun? Sharpening. You need to sharpen your axe. Amen po ba? Pakisabi po ulit, kulang pa ng isang. Sharpen your axe. Sharpen your axe. Bago po tayo pumunta doon sa sharpening the axe, tingnan muna po natin kung ano po yung reason kung bakit po nagiging mapurol tayo. Ano po ba ang rason kung bakit nagiging mapurol yung axe natin? Una po is the rusty life. Kapag ka rusty ang isang axe, hindi na po yan makakachop. Kahit na ang lakas ng effort mo, ang tindi ng lakas mo, uminom ka ng vitamins, uminom ka ng Berocca, uminom ka ng kahit na anong pampalakas, pero kung rusty ang axe mo, hindi ka makakahit ng kahit na isang tree. Hindi ka makakatumba. No? Rusty life or yung wicked life. An axe becomes dull if it is used in a wrong way or for the wrong purpose. Kagaya po ni Peter, yung kaninang example natin. Si Peter po, ginamit po niya ang kanyang bangka sa ibang bagay. Pero the moment na ginamit po niya ang kanyang bangka at in-invite po niya ang Panginoon to stay on his boat and to use his boat for the ministry of the Lord, for the work of the Lord, he let his boat, he invite the presence of the Lord into his boat. Doon po naging maganda ang kanyang, doon naging naranasan niya yung miracle catch. But the moment na nagamit niya yung kanyang boat on a wrong way, in a wrong purpose, on his own ways lang, sarili lang, pumupurol. Nawawalan ng resulta. Pumupurol po ang buhay natin kung nagiging mali ang pamumuhay po natin. Nagiging mapurol tayo. Sin makes your life rusty. Because when we sin against God, ang nangyayari po nun, nagiging dull ang ating tenga sa pakikinig sa Panginoon. When we sin against God, our hearts become hardened, kaya hindi ka na nagiging align sa kung ano ang nais ng Lord. When we sin against God, our eyes becomes clouded, kaya hindi mo na nakikita kung ano yung direction ng Lord sa'yo. You become rusty. Nawawala yung sensitivity mo sa pagkilos ng Panginoon. Nawawala yung sensitivity mo sa pagpapahayag ng Panginoon. Alam niyo po, kaya tayo din napapagod kasi sin drains your strength. The sin, bakit nade-drain ang strength natin? Because ang resulta lang po ng sin is guilt and shame. Burden. Ganun lang po ang nabubunga ng kasalanan. Kaya po, if you want your life to be successful, to have breakthrough, you need to sharpen our axe. Stop using your life on wrong purpose na nagiging rusty ang iyong buhay. Baka meron ka pang mga bagay na ginagawa na nagiging dahilan kaya nagiging mapurol po tayo. Sin makes you a broken cistern. Ibig sabihin, yung kasalanan po ay nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ka ng crack, nagkakaroon ka ng butas, kaya yung kalakasan na dapat na binubuhos sa'yo ng Panginoon, nawawala na. Lumulusog lang. Yung anointing na dapat mong nararanasan na ngayon, wala, naglilik lang. Because you become a broken cistern when you start to sin against God. Don't make yourself rusty. Kasi darating ang time, talagang magiging mabigat ang iyong buhay. Magkakaroon ng kabigatan ng iyong buhay kasi walang nagiging magandang dulot ang ganong klase ng buhay. Pangalawa po is yung busy life. Wala tayong time to stop. Kagaya po ng story ni Martha,
Wala po siyang time to stop. Just working, 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 distracted sa mga trabaho, distracted to do the things na kailangan gawin, nire-require sa kanyang gawin. She just work and work. Wala nang time to stop. Wala nang time to rest. Wala nang time to priority God. No? Hindi natin maset ng tama yung priorities natin kapag ikaw ay trabaho na lang ng trabaho, kaya nakakalimutan natin to sharpen our axe. Just like our example and illustration story kanina. The woodcutter, yung binata is so busy chopping trees, wala na daw siyang time to sharpen his axe. Baka po dumarating sa punto ng buhay natin, kaya tayo nagiging mapurol kasi wala ka ng oras to sharpen your axe. Lagi po tayong nagtatrabaho, pero pagdating kay Lord, wala na tayong time. Sobrang buhos tayo sa ating trabaho to the point na ang nakakapagod na sa atin ay yung makipagniig sa Lord. Sobra ang binibigay natin na oras sa trabaho to the point na nawawalan tayo ng oras sa Panginoon. We are too busy saying yes to good things, forgetting to say yes to the right things. Ang trabaho naman po ay hindi masama. Good thing po yun. Pero baka dumarating sa punto po ng buhay natin na mas marami ka ng commitment doon sa mga good things na yun at nakakalimutan mong mag-commit sa kung ano yung tamang gawin. Doon sa right thing. And what is the right thing? Your time with the Lord. Good thing po sa atin is yung work, business, lahat po yan ay magagandang bagay. Time with family, magandang bagay po yan. Time with friends, achieving the goals. Baka po we are too busy saying yes to all those things, forgetting to say yes to the right thing and having time with the Lord. Set your priority right. Amen po ba? Baka you need to pause for a while. Hindi naman po natin sinasabi na tigilan mo magtrabaho. Hindi po natin sinasabi tigilan mo mag-business. Tigilan mo magkaroon ng time sa family. Baka you just need to pause and start to sharpen your axe. Set your priority right. Baka nakakalimutan na natin yung time natin kay Lord. Kagaya po nung example natin kanina, if you will see in our example, they all carry the strength, the strategy, yung sipag. Pero bakit hindi maranasan yung fulfillment? Bakit walang joy? Bakit walang result? Bakit napapagod lang? Again, baka kulang tayo ng isang sharpening. Sabi po sa Ecclesiastes 10:10, sabi po dito, next slide po. Ecclesiastes 10:10. Next slide pa. If the iron is blunt and one does not sharpen the edge, he must use more strength, but wisdom helps one to succeed. Sa Tagalog po, meron po ba akong nailagay na Tagalog? Kapag palakol mo'y mapurol at hindi mo hinahasa, buong lakas ang kailangan mo sa paggamit nito. Mas nakakahigit ka kung ika'y marunong dahil sa pamamagitan nito ay magtatagumpay ka. Ang mga tao daw pong marurunong, they sharpen their axe. Ang mga tao daw po na marunong sa buhay, matagumpay sa buhay, they know when to sharpen their axe. They know when to pause. They know when to stop swinging and start sharpening. Mahusay ka daw po, marunong po daw po tayo if we start to sharpen our axe. Ano po yung ibig sabihin ng sharpening our axe? It represents the power of God. You need the power of God. You need to acknowledge that what you need the most in your life is the power of God. So stop the things na nagpapapurol sa ating buhay. Stop the things na nagiging busy ka at nawawalan ka ng time for the power of God. Stop swinging the axe, using your own strength, doing it on your own effort and your own ways. You need to start, do every
everything with the power of the Holy Spirit. Kailangan po natin, alam niyo po, itong mensahe po na ito na binigay sa atin ng Panginoon is the same message po nung, I think, Thursday, January 1, Thursday. You need to wait upon the Holy Spirit. Huwag po nating hayaan na mag-umpisa tayo gumawa ng plano na wala ang Diyos. Huwag po nating hayaan na mag-umpisa tayo na kumilos nang hindi tayo nagpapapuspos muna at nagbababad sa presensya ng Panginoon. Kasi ang mga tao na sharp, ito po yung mga tao na sharp. Ibig sabihin, the sharpening of the axe represents the power of the Holy Spirit. So, ibig sabihin, yung mga buhay na sharpen ang axe, they don't use their own strength alone. They work with the power of the Holy Spirit. Next slide po. Iyan po yung sharpening their axe. The people who sharpen their axe, they working with the power of the Holy Spirit. Before they make plans, they listen first to the Holy Spirit before making plans in action. Ganoon po dapat ang isang Kristiyano. Hindi po tayo gagawa lang basta ng New Year's resolution natin. We need to listen first to the voice of the Holy Spirit. We need to align our hearts first to what the Lord wants so that our decision, our plans, and our goal will be aligned to what the Lord wants. Ganoon po ang isang tao that sharpen their axe, na marunong magbabad sa presensya ng Panginoon, marunong makinig sa tinig ng Panginoon, inaalay ng bawat decision. You need to acknowledge more the Holy Spirit in your life. Ngayong taon po na to, hayaan po natin that we will acknowledge more the Holy Spirit in our lives. In every decision that we will make, consult first to the Holy Spirit. In every action that you will do, seek first the Holy Spirit. Hayaan natin na ma-acknowledge muna natin palagi ang banal na Espiritu sa ating buhay. Kagaya po ng mensahe po natin, I think 3 weeks ago o 2 weeks ago, yung kay Jehoshaphat. The moment po na sinig niya ang Panginoon, nag-intervene ang Panginoon. The moment po na sinig po niya ang Panginoon sa kanyang buhay, that's the moment na sinabi ni Lord, this battle it is not yours, it belongs to me. Kapag ka po sinisip po muna natin ang Panginoon, doon po pumapasok ang banal na Espiritu and He intervene on our behalf. Siya po yung kumikilos. Sasabihin po niya, hindi mo laban to, laban ko to. Kapag hindi natin ina-acknowledge ang banal na Espiritu sa ating buhay, gumagawa ka lang sa sarili mong lakas. Dinidiskartehan mo ang mga bagay-bagay. Ikaw lang, sarili mo lang ang umaaksyon. Pero when you start to seek the Holy Spirit, when you start to depend on the Holy Spirit, to wait upon the Holy Spirit, yung talagang you are seeking the Lord. The moment you start to seek God, na Lord, you are praying to the Lord, that's the moment that He intervened. Pumapasok po siya and sinasabi niya, this battle doesn't belong to you, it belongs to you. I will now start to work in your behalf. Amen? Kapag ka po yung mga tao who sharpen their axe, sila po ay umaasa at lubos na nagtitiwala sa Panginoon. They walk in steps with the Holy Spirit. They are obeying and walking according to His revelation. Ganoon po ang mga tao who sharpen their axe. Sinasabay ang umaasa at lubos na nagtitiwala sa Panginoon. Sana po ngayong taon na to, mas lalo tayo lubos ang magtiwala at umasa sa Panginoon. Amen po ba? Sa kung ano ang nais niya, sabayan natin sa paglakad ang banal na Espiritu. Huwag po tayong gumawa ng bagay na tataliwas sa nais ng banal na Espiritu. Kasi hindi magiging matagumpay ang ating buhay. Amen po ba? Amen. Walang katagumpayan kapag tayo ay taliwas sa ginagawa ng banal na Espiritu. Amen? As a church, we need to realize that without the power of the Holy Spirit, we will never be able to serve God effectively. Amen po ba?
Without the power of the Holy Spirit, we will never be able to minister to the people na tumatagos hanggang Espiritu. What we need is the power of the Holy Spirit so that it will strike not just their physical, not just their soul, not just their emotion, but it will strike hanggang sa spirit po nila. We need the power of the Holy Spirit. We need to seek more of the Holy Spirit, of the power of the Holy Spirit. As a parent po, we need to realize na kahit po sanay na tayong magpalaki ng ating anak, you still need the power of the Holy Spirit in doing parenting. Alam ko po na mayroon tayong binabasang mga books on how to be a good parent. Nagtatanong-tanong tayo sa ibang tao on how to be a good parent. But without the power of the Holy Spirit, hindi po magiging matagumpay ang parenting natin. Amen po ba? You still need the power of the Holy Spirit in doing parenting. Even as a husband and wife, sino po dito ang mag-asawa? Taas po ang kamay. Or may asawa. Okay? Kahit po matagal na po tayo na magkasama at kilala na po natin ang isa't isa. At alam na po natin kung ano ang gusto at ayaw ng bawat isa, you still need to sharpen your axe. You still need the power of the Holy Spirit in your marriage to maintain the love and affection for each other. Amen po ba? Kailangan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu para maging matagumpay po tayo sa lahat ng areas ng ating buhay. Amen? Amen, Amen po ba? Your strength, your strategy, your sipag will be useless if you don't have the power of God. Amen? Useless po ang lahat ng sipag natin, ang lahat ng talino natin, ang strategy natin kung wala ang kapangyarihan ng Panginoon. Kasi kagaya po ng buhay ni Peter, balik po tayo sa buhay ni Peter. Masipag siya, alam niya ang kanyang ginagawa, expert siya sa pangingisda, but he still caught nothing. So ibig sabihin po nun, hindi po sa sipag, hindi sa strategy, hindi sa kung gaano ka makaalam, kung gaano ka katalino, kaya nagkakaroon ng breakthrough ang buhay o kaya nagiging successful ang buhay. Kaya nagiging successful ang buhay, nagkakaroon ng breakthrough, it is because the Holy Spirit is there. Amen po ba? We acknowledge the Holy Spirit in our life. Breakthrough happens when you seek and let your life be filled by the Holy Spirit. The moment Peter invite the presence of Jesus Christ to enter into his boat, that's the moment he experienced the miracle touch. Hindi po sa sipag, hindi sa strategy, hindi sa talino, hindi sa expertise mo dahil alam mo na ang lahat ng gagawin. But it is still the presence of God that will give you breakthrough and success in life. Amen po ba? Hindi nagkakapagbigay ng success ang striving and strategy. It is the Spirit that will give you success in your life. Kailangan ang banal na Spirito. Pakisabi sa katabi, kailangan mo ang banal na Spirito. Kailangan natin ang presence ni Lord. You need to acknowledge the presence of God. You need to sharpen your axe. Sharpen your spirit by aligning your life to the Holy Spirit. Bakit po natin kailangan ng banal na Spirito? Because the Holy Spirit fuels our strength. It is the Holy Spirit that fuels your strength to work for Him. Kapag kalakasan mo lang, mauubos ka. Kaya ka pagod. Kasi kalakasan mo lang ang ginagamit mo. But if you rely on the power of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit will fuel your strength for you to keep working. Amen po ba? Amen? The Holy Spirit fuels your motivation para ka maging masipag. The Holy Spirit will give you wisdom to have the right strategies and ways sa bawat ginagawa mo. Amen po ba? You need the Holy Spirit. Start sharpening your axe. Amen? Pakisabi po ulit sa katabi, sharpen your axe. Sharpen your axe. Hayaan po natin na mas maging matalas ang ating pandinig sa tinig ng Panginoon.
Hayaan po natin na mas maging matalas ang ating spirito sa kung ano ang nais ng Panginoon. Hayaan natin na ang ating mga paa ay lumakad according sa kung ano ang nais ng banal na spirito. Pero paanong paraan? Yes, we already acknowledge that we need the power of the Holy Spirit. We need to walk we need to walk in steps with the Holy Spirit. We need to fully depend on the Holy Spirit, to trust in Him, to align our decisions to Him. Pero how? Paano? Isa lang pong bagay ang kailangan po natin gawin. You need to soak in the Spirit. If you want to know kung ano ang nais ng banal na Espiritu, magbabad ka. Mas malalaman mo at mas makikilala mo ang banal na Espiritu if you continue to have fellowship with Him. Through what? Next slide po. Through prayer, worship, meditation of the Word. Parang ang simple lang, pero matindi po ang nagagawa nito sa buhay ng mananampalataya. Huwag po nating hahayaan na malampasan natin itong mga bagay na to. Even though it is too basic, but it is too powerful sa buhay po natin. You need to soak in the Spirit through prayer, worship, meditation of the Word. For you to know more of what the Lord wants, of what the Holy Spirit wants. For you to be too sensitive. Yung talagang sensitive ka sa banal na Espiritu, kailangan mo palaging nananalangin. Kagaya po ng example natin kanina, or nung sinabi po natin kanina, nagiging mapurol tayo kapag tayo ay sobrang busy. Busy doing things. Nakakalimutan na natin makinig. Kaya po dumarating sa punto ng buhay natin, gusto ni Lord, He wants to parang patahimikin ka. Gusto ni Lord, solohin ka. Kaya kailangan po nating maglaan ng panahon. Soak in the Spirit. Alam niyo po, may pagkakataon, kapag ikaw ay sobrang busy sa lahat ng bagay, dumarating sa punto na you feel dry. You feel dry. Alam niyo po yun, nararanasan po natin yun, you feel dry. But alam niyo po ba, on that kind of moment, yan na po ang season na sinasabi ni Lord, nilagay na kita sa wilderness para mas makinig ka sa akin. Nilalagay kita sa wilderness kasi sa wilderness masasilent ka. Wala kang ibang maririnig kundi ang tinig ko lang. At wala kang ibang nanaisin kundi ang presensya ko lang. Kasi what refreshes you is my Spirit. Sometimes the Lord is putting you into the wilderness so that you may hear Him clearly. Amen po ba? Kasi in times of wilderness, sa desert, di ba po sa desierto, meron po ba tayong maririnig na ano doon? Na kabisihan ng buhay? Kabisihan ng mundo? Wala. Sobrang tahimik. Minsan the Lord is putting you into a dry land. He is letting you to be on a dry land. He is letting you, allowing you to be on a desert land. Doon sa land na tuyot. Bakit? Para masabi mo, kailangan mo nang makinig. Para masabi mo sa iyong sarili, kailangan ko nang magpa-refresh. I need the presence of the Lord. Kagaya po nung nangyari po sa akin bago po magputuhan or bago po mag-January 1, the Lord instruct me na bago ka ma-mesmerize sa putukan, sa fireworks, you go to your room and start to be amazed sa glory ko. Yan po yung sinabi ng Panginoon. Naniniwala po ako, kaya sinabi po yun ng Panginoon sa akin that time, is gusto po niya na mas makinig ako sa Kanya at hindi ko po siya maririnig kapag ka po maingay ang mundo. Kapag nasa mundo ako at ang naririnig ko ay ang kaingayan ng mundo, kaingayan ng worries ko, kaingayan ng concerns ko sa buhay, kaingayan ng ano yung pwedeng mangyari next year. Yun po yung, yung gusto akong alisin ni Lord doon sa ganong klase ng ingay. Kaya ang sabi ng Panginoon, you need to go to your room and start to gaze upon my beauty, start to gaze upon my glory, so that your soul and your spirit will be refreshed.
Kasi kapag ka po tayo is too busy listening to the noise of the world, too busy listening to the noise of your concerns, of your personal concerns, of your, yung mga, what future holds, madidrain ka. Sobrang madidrain ka. And that's the moment that the Lord is telling you, Anak, I am putting you into the wilderness so that you may hear me clearly. Silence, quiet your soul and start to listen to me. Kaya importante po yung soaking in the Spirit. Importante po yung nagbababad kayo. You need to pause for a while and start to really give time listening to the Lord, in praying, in worshiping to Him. Baka nagiging busy na po tayo. Kasi alam niyo po, mas maa-align ang spirito mo kapag nagbababad tayo sa panalangin, meditating the Word, worshiping the Lord. Mas naa-align ang ating spirito. And I am praying po ngayong taon na to, mas align ang ating paglakad sa banal na spirito. Amen po ba? Amen. Amen? The question po today, busy po ba tayo? Are we too busy chopping the trees, forgetting to sharpen our axe? Are you really spending a quality time with the Lord? Itong mga nakaraang or bago po matapos ang taon, mas lalo po ba tayo nag-spend ng time sa Panginoon? Na kahit na busy yung December, ang daming events, ang daming mga gatherings, ang daming mga nire-require na kailangan gawin. Lalo-lalo na papasok ang taon, kailangan may plano ka. Nire-require ng mundo, kailangan may plano ka. Kailangan may New Year's resolution ka. Diba? Pero despite of the busyness of life, despite of the noise of the world, sinasilent po ba natin yung ating spirito by having a quality time with the Lord? Yung talagang naglalaan ka ng panahon nang hindi ka nagmamadali. Naglalaan ka ng panahon sa Panginoon para makausap siya, makinig sa Kanya through the Word of God, through the Scripture, nang hindi ka nagmamadali dahil minamadali ka ng trabaho. O minamadali tayo ng trabaho natin. Minamadali tayo ng mga plano natin. God is telling us today, soak more. Spend more time, quality time with me, the Lord is telling us. You need to quiet your soul. Kasi dumadami na ang ingay ng mundo mo. Umiingay na, kaya nakakalimutan mo ng makinig sa akin. Iyon po yung sinasabi ng Panginoon. You need to be still in the presence of God. God is telling us, hindi po sinasabi ng Panginoon na to na parang kinokondem tayo. But God is telling us today, go back doon sa soaking in the Spirit, soaking in the presence of God. Kasi may mga gustong sabihin si Lord sa iyo. Amen po ba? Madami pong gustong sabihin si Lord sa atin. Madami po siyang gustong iparanas sa atin. Pero magagawa lang po natin yun if we soak in the Spirit. You need to pause for a while. Talagang ginagawa mong available ang sarili mo. Pwede ko po bang tawagin ng worship? You need to pause for a while. You need to pause from the busyness of life. You need to pause from the requirements of the world. From the plans. At talagang gawin mong available ang iyong sarili. Gawin po nating available ang ating mga sarili para maghintay sa sasabihin ni Lord. Because refreshment will only be found in the presence of God. Kung itong taon na to, o nung natapos po ang taon, natapos po ang taon ng pagod ka, pagod tayo. Natapos po yung taon na frustrated tayo, na sobra yung tindi ng burden ng buhay po natin. Baka it's time for you to pause and sharpen your axe. It's time for you to be available
At talagang maghintay sa sasabihin ng Panginoon. Sharpen your spirit to the voice of God. Sharpen your spirit to the move of God. Kasi kapag nagbababad po tayo sa presence ni Lord, mas nagiging sensitive yung spirit natin at mas nagiging receptive po tayo sa kung ano yung direction ni Lord. Kagaya po ni Peter, when he stopped toiling, nung tumigil po siya na talagang ibuhos ang kanyang kalakasan sa pagtatrabaho, ang sinabi po niya, we toil all night. Walang pahinga. When he stopped toiling, that's the moment na narinig po niya si Lord. Sometimes the Lord is putting you to the end of your means, to the end of your strength, para huminto ka in toiling and start to listen to the Lord, start to soak, to be refreshed, to really have time, spending time to the Lord. Kasi wala pong ibang magre-refresh sa atin kundi ang banal na Espiritu lang. Hindi ka mare-refresh ng trabaho. Hindi po tayo mare-refresh ng mga concerns sa buhay. The only one who can refresh us is the Spirit of the Lord. You need the power of the Holy Spirit. You need to pause and start to sharpen your axe. Kailan po naranasan ni Peter yung miracle? Naranasan po ni Peter yung miracle hindi po from striving, hindi po from toiling, hindi po from the strategy, hindi from his strength. Naranasan po niya yung miracle when he started to invite the Holy Spirit to enter into his boat and to align himself sa kung ano yung gusto ng Panginoon, na nung sinabi ng Panginoon, deepen your nets, magpakalalim ka. That's the time that he experienced breakthrough. That's the time that he experienced miracle catch. That's the time that he experienced success in life. The Lord is telling us, hindi po magbibigay ng success sa buhay natin yung striving lang. Hindi ko po sinasabi na huwag ka nang magtrabaho. Hindi ko po sinasabi na wala ka nang gagawin. Pero striving, having the strength, having the strategy alone, can never make you successful, can never give you breakthrough, can never give you miracle. You need what you need, the Spirit of the Lord. What you need is to invite the presence of the Lord, to always acknowledge the Lord. I-align mo ang iyong buhay sa kung ano ang nais ng banal na Espiritu kapag may sinabi si Lord. Kapag may sinabi si Lord, start to listen and start to act. Because what you need for you to be refreshed is in the presence of God. What you need to be refreshed is to continue praying to the Lord, is to continue worshiping His name, continue listening to His voice through meditating His Word. Huwag nating aalisin yung mga bagay na yun sa ating buhay because that's what you need for you to be successful and for you to be refreshed. That's what you need. Kagaya din po ni Martha, hindi po siya na-sustain dahil may kalakasan siya in serving. When he started to talk to the Lord, when she started to stop being distracted sa kanyang ginagawa, at nag-umpisa po siyang makipag-usap sa Panginoon, that's when the time that she learned na masusustain lamang siya sa paglilingkod kapag siya ay naupo sa paanan ng Panginoon. Ganun po sa buhay natin. Being sustained in serving the Lord, being sustained sa iyong buhay, sa paggawa ng mga plano, sa paggawa ng mga trabaho, is not by having strength or striving, yung sarili mo lang kalakasan. No. You will be sustained if you continue to sit at the feet of Jesus. If you give time to sit at the feet of Jesus. Ibig sabihin nun, nagbababad ka sa salita ng Panginoon, nagbababad ka na magpuri sa Panginoon, nagbababad ka sa pananalangin sa Panginoon.
Because the Holy Spirit fuels your strength to continue serving God. It is the Holy Spirit that sustains us, not our strategy, not di ang ating talino. Kapag ka mapurol po ang axe natin, human effort ang ating gagawin. Pero kapag sharpened ang axe natin, you are empowered by the Holy Spirit. So start sharpening your axe. Huwag mong hayaan na maging sobrang busy ka to chop the trees, na nawawalan ka ng oras to sharpen the axe. You need time to pause and to seek the Lord. Kasi ang mundo dinidrain ka. Ang mundo pinapagod ka, pero ang banal na spirito nire-refresh ka. Amen po ba? If you want to be refreshed, maybe pagod ka ngayon, and you want to be refreshed, go back in soaking in the presence of God. The Lord is calling you, anak, you need to pause and start to sharpen your axe. You need to pause and be refreshed in my presence. Because the Holy Spirit restores what the world drains. Amen po ba? Amen. Maybe it's time for you to stop swinging. Kapatid, stop swinging and start sharpening. Maybe it's time for you to stop doing it on your own strength, on your own ways, and start to fully rely on the work of the Holy Spirit. It is time for you na maging matalas ang tenga mo sa boses ng Panginoon para malaman mo kung ano ba talaga ang nais niyang ipagawa sa iyo. Nitong mga nakaraang araw, nitong mga nakaraang taon, maybe nagawa mo na yung ways mo, ginagawa mo na yung mga bagay-bagay with your own effort and strength. And the Lord is telling you, anak, it is time for you to listen to me. Anak, it is time for you to listen to what I am telling you to do. Stop toiling all day and start to deepen your net. Magpakalalim ka sa akin. Stop being distracted with so many things and start to sit at my feet, the Lord is telling us. Start to listen. Start to wait upon the Holy Spirit. Start to have this desire to experience the Holy Spirit in your quiet time, in your secret place. Stop swinging, stop striving, start sharpening your axe. Sinasabi ng Panginoon, anak, todo-todo na ang effort mo. Pero this time, do it with me. Amen po ba? Amen. Anak, todo-todo na yung effort na ginagawa mo, yung kalakasan na ginagawa mo, pero ending, pagod ka. This time, do it with my power. This time, do it in my way. Amen? Hallelujah. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Kahapon po, while preparing message, before po ako mag-start to make a message po kahapon, nanalangin po ako sa Panginoon and I really rely on the work of the Holy Spirit. Kasi ayoko po talaga na gagawa lang ako ng mensahe according lang sa kung ano yung talino ko, kung ano lang yung nalalaman ko. But I really want to seek the Holy Spirit so that yung may deliver na message is galing sa Panginoon. Pero alam niyo po, habang nananalangin po ako sa Panginoon, ang nasa isip ko, Lord, konting oras na lang. Parang kailangan kong madaliin yung pananalangin. Konting oras na lang, hindi pa ako tapos ang message. Konting oras na lang, parang kailangan ko na talagang tapusin yung message. Baka hindi ako umabot sa tamang oras. And then, nanalangin po ako sa Panginoon. I usually do what I do. To seek God first, to seek His presence first before doing anything. And then after po ako manalangin, nilagay ko na yung laptop ko sa harapan ko.
Then bigla pong inimpress ng Panginoon sa akin yung times of refreshing. Nung inimpress po ng Panginoon yung song na times of refreshing, alam niyo po yun, bigla akong naluha. And then I closed my laptop. Kasi alam ko, sabi ng Panginoon, masyado ka nagmamadali. Masyado mong minamadali yung pagsusok sa presence ko. Nagmamadali ka kasi may kailangan kang ibigay sa mga miyembro sa NLA family. But you need to stop that and hayaan mo na magbabad ka muna sa presence ko kasi yun yung mensahe na ibibigay mo eh. Yung mensahe na ibibigay mo, yung pagbababad sa presence ng Panginoon, tapos hindi ka magbababad talaga. Kaya po nung time na the Lord impressed that song, times of refreshing, I started to cry. And hininto ko po yung ginagawa ko and talagang nagbabad lang po ako sa Panginoon. I started to worship Him. I sing times of refreshing. And talagang ang sinabi po ng Panginoon, gusto pa kitang makatagpo. Gusto pa kitang makausap bago mo gawin ang lahat ng mga bagay. Gusto ko magkaroon ka muna ng oras sa akin. And today po, I know, ang dami po natin naging kapaguran itong nakaraan because we are too busy. Ang dami pong mga nangyari sa atin itong mga nakaraan na nagbibigay ng kapaguran sa atin. We are too exhausted about many things. We are too distracted about many things, but the Lord is telling us, this is the time for you to be refreshed. Katagpuin mo ko. Magbabad ka sa presence ko. Kasi ang mas kailangan mo, hindi yung paggawa ng mga bagay na yon ang mas kailangan mo. Magkaroon ng kalakasan sa presensya ko. Yun po yung sinasabi ng Panginoon. Give more time, spend more time soaking in the presence of God. Spend more time talking to the Lord. Kasi ang dami niyang gustong sabihin sa'yo, kaya lang we are too busy listening to the noise of the world. Kaya ang gusto ng Panginoon, you need to quiet your soul today. You need to quiet, be still in my presence so that you may hear my voice. The Lord is telling us, so that you may hear His voice, you need to be still in His presence. Give more time. Give more time. Baka nagiging busy ka na, kapatid. Kaya nagiging pagod ka. Kaya nafo-frustrate ka. Baka may ginagawa kang bagay na nagbibigay ng kapaguran sa'yo. You need to be in the presence of God today. God is inviting you to be in His presence because the only one who can refresh you is to be in His presence. Hallelujah. Praise you, Lord. Glorify your name. Habang po inaawit natin, yung awitin ko na to, hayaan po natin na talagang we will stay in the presence of God. We will enjoy the presence of God. Not being hype doon sa tugtugan, but just be still in the presence of God so that you may hear clearly. Let your soul, quiet your soul. Hayaan mo na matahimik yung mga ingay ng mundo, yung ingay ng alalahanin mo, at hayaan mo lang na i-enjoy mo ang presensya ng Panginoon ngayong umagang ito. Because again, walang ibang makakapag-refresh sa'yo, walang ibang makakapagbigay ng kalakasan sa'yo, walang ibang makakapagpuno sa'yo kundi ang